Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nananawagan ng Hezbollah ng tigil putukan upang wakasan ang malawakang karahasan na tumatama sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang grupong militanteng sinusuportahan ng Iran na aktibong lumalaban sa Israel sa hilagang hangganan nito ay naglabas ng panawagan na itigil lang mga pag-atake upang maiwasan ang mas malawak na pagdanak ng dugo. Sa nakalipas na mga linggo, lalo pang tumindi ang hidwaan sa pagitan ng dalawang kampo, kung saan ang mga missile strikes at iba pang pag-atake ay nagdulot ng malubhang pinsala, hindi lamang sa mga sundalo kundi pati na rin sa mga sibilyan. Inilahad ng Hezbollah na ang patuloy na kaguluhan ay nagdudulot ng labis na paghihirap sa mga mamamayan ng Lebanon at iminungkahi nila ang agarang tigil putukan upang maprotektahan ang mga inosenteng buhay. Pero sa kabila ng panawagan ng Hezbollah, nanatiling matigas ang posisyon ng Israel, partikular na ang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, hindi papayag ang Israel sa anumang ceasefire dahil malamang na magpapalakas lamang dito ang Hezbollah. Binigyang diin din ng pamahalaan ng Israel na ang anumang kasunduan para sa tigil putukan ay dapat magagarantiya na hindi makakapag-armas muli ang Hezbollah upang hindi na ito makapagdulot ng bagong banta sa seguridad ng Israel. Ayon sa mga ulat, patuloy na sinusuportahan ng Iran ang Hezbollah na nagiging mas komplikado ang sitwasyon sa rehiyon. Kasama rito ang mga armas at kagamitan na ginagamit sa mga atake laban sa Israel na siya namang nagbunsod ng mas matinding pagsisikap mula sa Israel na depensahan ang kanilang teritoryo. Dahil dito, hindi naging madali ang anumang usapan hinggil sa posibleng tigil putukan. Samantala, nanawagan ang ilang pandaigdigang lider, kabilang na si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya, na magkaroon ng kapayapaan at tigilan ng pagpapadala ng mga armas sa mga conflict zones tulad ng Gaza Strip at Lebanon. Gayunpaman, tila malayo pa ang pagkakaroon ng konkretong kasunduan, lalo na't parehong nagtataglay ng matinding kondisyon ang magkabilang panig. Sa kasalukuyan, ang mga mamamayan ng Lebanon, partikular na sa timog na bahagi nito, ay patuloy na dumaranas ng matinding epekto ng kaguluhan. Marami ang napipilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan habang hindi matukoy kung kailan matatapos ang lumalalang tensyon. Ang pangarap ng isang maayos na buhay ay tila malayo pa sa realidad para sa mga apektadong sibilyan. Habang patuloy na tumutunog ang mga sirena ng digmaan sa magkabilang panig ng hangganan. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatic efforts mula sa iba't ibang bansa, nananatiling hamon ang makamit ang kapayapaan sa isang rehiyong matagal nang binabalot ng sigalot. Noong Martes, sinabi ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na tuluyan niya nang tinanggihan ng panukalang tigil putukan na hindi magtitiyak na ang Hezbollah, ang grupong armado na sinusuportahan ng Iran, ay hindi na muling magpapalakas at magre-reorganize. Ibinahagi ni Netanyahu ang kanyang posisyon kay Pangulong Emmanuel Macron ng France. Nagpahayag si Macron ng panawagan para sa isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, pati na rin ang paghinto ng pag-aangkat ng mga armas na ginagamit sa Gaza Strip at Lebanon. Ayon kay Netanyahu, hindi siya sang-ayon sa isang unilateral o isang panig na tigil putukan na hindi magbabago sa kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa Lebanon. Dagdag pa niya, ang ganitong hakbang ay magbabalik lamang sa dati ang sitwasyon sa lugar. Binigyang diin din ng Prime Minister na ang layunin ng Israel sa kanilang mga operasyon laban sa Hezbollah ay upang maiwasan ang anumang banta sa mga mamamayan ng Israel sa hilagang borders at masiguradong makakabalik sila sa kanilang mga tahanan ng ligtas. Samantala noong Lunes, tinanggihan din ng France ang hinihiling ni Netanyahu na umatras ang mga pwersa ng UN Peacekeeping Mission o UNIFIL mula sa kanilang posisyon sa Lebanon. Kasunod nito, ipinatawag ng France ang ambassador ng Israel matapos ang insidente ng pagpapapatok ng mga sundalong Israeli sa 3 posisyon ng mga peacekeepers ng UN sa Timog Lebanon.
Nagulat naman si Netanyahu sa balak ni Pangulong Macron na magsagawa ng isang komperensya sa Paris kaugnay ng issue sa Lebanon, kung saan dadalo ang mga bansa tulad ng South Africa at Algeria na ayon kay Netanyahu ay nagtatangka umanong hadlangan ng karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili at kahit ang mismong karapatan ng kanilang estado na umiral. Sa mensahe ni Netanyahu kay Macron, kanyang ipinahayag ng estado ng Israel ay naitatag mula sa quote-unquote digmaan ng kalayaan sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang mga mandirigma. Marami sa kanila ay mga nakaligtas sa Holocaust, kabilang ang mga biktima ng rehimeng Vichy sa France. Dagdag pa niya, sa mga nakalipas na dekada, maraming mga revolusyon laban sa Israel ang inaprobahan ng United Nations na kanyang itinuturing na anti-Semitic o paglaban sa kanilang karapatan na mabuhay bilang isang estado at bilang isang pamayanan ng Israel. Sa gitna ng tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, nagpahayag si Naim Kassem, ang deputy leader ng Hezbollah, na mas tututukan ng kanilang grupo ang pagpapahirap sa Israel matapos tanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang panukalang tigil putukan. Ayon kay Kassem, hindi sila titigil sa kanilang mga pag-atake hanggat patuloy na iniinsulto at tinatarget ng Israel ang Lebanon, lalo na ang kanilang mga posisyon sa timog bahagi ng bansa. Sa isang video na inilabas ni Kassem, idiniin niya na may karapatan silang magdepensa laban sa mga opensibang ginagawa ng Israel at ginagamit nila ito upang protektahan ng Lebanon mula sa mga banta. Ipinahayag din niya ang patuloy na pagsuporta ng Hezbollah sa mga Palestinian groups tulad ng Hamas at sinabing hindi nila hahayaang magtagumpay ang Israel sa pagpapalawak ng kontrol sa rehiyon. Ayon pa sa kanya, mas lalo nilang paiigtingin ang kanilang mga atake, kabilang ng pagpapalabas ng mga missile at drone upang masira ang stratehiyang militar ng Israel. Samantala, sa kabilang panig, patuloy na pinalalakas ng Israel ang kanilang depensa at inaasahang maglulunsad pa ng mga opensiba laban sa Hezbollah sa mga susunod na araw. Sinabi ng Israel Defense Forces o IDF na kanilang layunin na sirain ng mga pinagkakampuhan at pasilidad ng Hezbollah na siyang ginagamit sa pagpapalipad ng mga rocket at drone patungo sa Israel. Ang pagtanggi ni Netanyahu sa ceasefire ay sinasabing dulot ng pagnanais na tiyakin na hindi muling magpapatibay ang Hezbollah ng kanilang puwersa pagkatapos ng tigil putukan. Ito ay matapos ang halos araw-araw na palitan ng atake simula noong Oktubre, na humantong sa pagkamatay ng mga lider ng Hezbollah at pagkawasak ng ilang bahagi ng infrastruktura sa Lebanon. Patuloy namang pinapaalalahanan ng Estados Unidos ang Hezbollah na huwag palalain ang sitwasyon, ngunit handa raw silang suporta ng Israel kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng grupo. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malaking tensyon sa rehiyon na nag-uugat sa mga isyu ng teritoryo at kontrol sa kapangyarihan sa pagitan ng Israel at mga grupong sinusuportahan ng Iran tulad ng Hezbollah at Hamas. Ang militar ng Israel ay nagsasagawa ng mga pag-atake sa timog Beirut matapos ang pagtanggi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga panawagan para sa isang tigil putukan sa Lebanon. Ayon kay Netanyahu, ang tigil putukan ay magbibigay daan lamang sa mga pwersa ng Hezbollah na manatili malapit sa borders ng Israel. Makikita ang makapal na usok mula sa bahagi ng Haret Riek sa Beirut matapos ang dalawang malakas na pag-atake. Batay sa ilang mga ulat, nauna rito, nagbabala ang militar ng Israel sa mga residente na lumikas bago isagawa ang mga airstrike. Isa sa mga target ng pag-atake ay isang pasilidad sa ilalim ng lupa na sinasabing imbakan ng mga armas ng Hezbollah. Sa kabila ng mga apela mula sa Amerika na nananawagan para sa pagpapalawak ng tulong sa mga mamamayan ng Gaza at pagtigil sa pambobomba ng Beirut, iginiit ni Netanyahu na hindi magbabago ang kalagayan ng seguridad ng Israel kung magpapatupad ng isang panig na tigil putukan. Ayon sa kanya, kailangang alisin ang mga pwersa ng Hezbollah sa borders ng hilaga ng Israel at pigilan ng muling pagbabalik ng kanilang mga armas.
Samantala, ayon sa kinatawan ng Hezbollah, tanging ang tigil putukan lamang ang solusyon sa hidwaan at binalaan niya ang Israel na maaaring palawakin ng grupo ang kanilang mga pag-atake sa buong teritoryo ng bansa. Sinabi ni Naim Qassem, kinatawan ng Hezbollah, na ang kanilang karapatan ay magtanggol at maglunsad ng pag-atake saan man sa Israel. Ayon sa militar ng Israel, umabot sa 50 rocket ang pinakawalan mula sa Lebanon patungo sa hilagang bahagi ng Israel noong Miyerkules ng umaga. Inamin ng Hezbollah na sila ang nasa likod ng serye ng mga rocket attacks laban sa mga puwersa ng Israel. Mariing kinundena ng Estados Unidos ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa tagapagsalita ng US State Department, hindi nila sinang-ayunan ang paraan ng operasyon ng Israel sa mga nakaraang linggo, lalo na ang serye ng mga pambobomba sa Beirut. Dagdag pa rito, binigyang diin ng Estados Unidos ang pangangailangan ng mas malawak na pag-access ng humanitarian aid para sa Gaza. Nagbabala rin ng mga opisyal ng Amerika na maaaring suspendihin ang pagpapadala ng mga armas sa Israel kung hindi mapapabuti ang kondisyon ng tulong na dumarating sa Gaza. Ayon sa ulat, ang mga paghihigpit na ipinapatupad sa tulong ng humanitarian ay ang pinakamatindi mula nang magsimula ang operasyon ng Israel laban sa Hamas noong Oktubre 2023. Sa mga pinakahuling ulat, 9 na katao nang nasawi sa timog na bahagi ng Lebanon mula sa mga pag-atake ng Israel, kabilang ang 3 bata. Sa silangan naman ng bansa, 5 iba pa ang namatay. Nagkaroon din ng mga pag-atake sa Bekaa Valley kung saan isang ospital ang napinsala at hindi na may tuturing pang operational. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ng Israel ang kanilang opensiba laban sa Hamas sa hilagang bahagi ng Gaza, partikular na sa lugar ng Jabalia, kung saan patuloy ang kanilang air at ground operations. Ayon pa nga sa mga ulat, higit sa 50 miyembro ng Hamas ang nasawi sa mga naganap na labanan at mga airstrike sa lugar. Tinatayang 1,356 na katao nang nasawi sa Lebanon mula nang magsimula ang serya ng mga pag-atake ng Israel noong Setyembre, habang tinatayang nasa 690,000 katao na ang nawala ng tirahan dahil sa digmaan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng patuloy na paglala ng tensyon sa rehiyon, kasabay ng pagpupursige ng Israel na tiyakin ang kanilang seguridad sa harap ng banta ng Hezbollah at Hamas. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ang bawat hakbang ng magkabilang panig ay may mabigat na implikasyon, hindi lamang sa kanilang sariling mga bansa, kundi pati na rin sa buong rehiyon. Ang panawagan ng Hezbollah para sa tigil putukan ay isang mahalagang hakbang patungo sa posibleng pagkakaroon ng katahimikan. Gayunpaman, ang kanilang kondisyon na ang seguridad ng kanilang pwersa ay hindi dapat malabag ay nagdadala ng malalim na hamon sa Israel na determinadong tanggalin ang anumang banta sa kanilang hilagang hangganan. Sa gitna ng patuloy na diplomatikong usapan at mga panawagan mula sa iba't ibang bansa, ang pagkamit ng kapayapaan ay tila malayo pa sa realidad. Ang sitwasyon ay isang komplikadong pakikibaka sa pagitan ng seguridad at kontrol sa teritoryo na nagpapakita ng patuloy na kalagayan ng kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Ang kapalaran ng libo-libong sibilyan ay patuloy na nakataya habang ang digmaan ay patuloy na nagbabadyang humantong sa mas matinding pagdurusa.